Against Speaker Martin Romualdez et al. For falsified insertions in the budget worth billions. And ang topic natin yan. So kung hanggat maaari, concentrate na muna tayo doon sa topic din. Yung ibang other matters pakatapos na later, okay? So, okay. Today's guest, Mr. Diego Magpantay ng Citizen Crime Watch, President ng Citizen Crime Watch, CCW. Si Attorney Jimmy Bondoc, dati sa PAGCOR and now running for Senator. Congressman Boss Bebot. Congressman Bebot Alvarez ng First District Davao del Norte. Attorney Perdido Paso, alam niyo naman hindi natin kailangan niya pa. Saka si Attorney Raul Bilo. Welcome, sir. O to start the roll balling, boss. Speaker, kayo po na. For start, message. Magandang umaga po sa atin. Kami po ay nandito para ipaalam sa buong bayan na maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualdez. Sa kadahilanan po na siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025. Malaking halaga po yung ipinasok nila na hindi po inaprubahan ng Kongreso. Hindi po ito ang napagkasunduan sa Bicameral Committee at nagulat na lang kami lahat nung makita namin kung bakit yung pong in-email sa amin na Bicam report, may mga blanco po dito. Ngunit, nung pinirmahan ng presidente, kumpleto na. At nung tinignan namin kung magkano yung ipinasok nila na halaga, ito po ay nagkatotal ng 241 billion. Ngayon po, ewan ko kung natatawag natin na typographical error yan o grammatical error. Napakalaki po ng halaga. 241 billion. Wala pong ganung halaga ang inaprubahan ng Bicam. At hindi po rin yun ang inaprubahan sa plenaryo. Bakit po nagkaroon ng ganung halaga doon sa General Appropriations Act, GAA? Kanya po, ako bilang isang nakaupong congressman, ay kinakailangan ding ipakita ko sa taong bayan na kung mayroong mali, siguro kailangan din natin panagutin kung sino yung may gawa ng krimen. At dito, dahil po ilang araw na kaming nag-request ng kopya ng enrolled bill, hanggang ngayon po tinatago nila sa amin yan. Hindi po nire-release ang enrolled bill ng House of Representatives. Ako nagpapasalamat sa lahat na kayo po ay nandito ngayon at upang malaman po, tulungan nyo kami para malaman ng sambayanan kung ano pong mga kalukuhan ng ginagawa dyan sa Kongreso. Okay. Sorry. Okay. Baka may viewers ka ito ni Raul. Viewers. Well, tama po yung sinabi ni former Speaker Bebot Alvarez. No? Kasi maliwanag naman na dapat yung
Bicameral Conference Committee report, i-approve yan ng House at i-approve din yan ng Senate. Maraming blanco doon sa lumabas na mga dokumento. So, may narinig ako na statement, hindi ako nagkakamali, ay galing kay Congresswoman Kimbo. Ang nagsabi na yung technical working group ang gumawa na ng tinatawag nilang insertion based on kung ano raw yung napag-usapan doon sa bicameral conference. Ang tanong, meron bang records of proceedings doon sa BICAM? Wala eh. Meron bang journal of proceedings? Wala. Wala silang maipakita. So, dito siguro ay kailangang maimbestigahang mabuti itong mga members ng Technical Working Group. Technical Working Group sa Senado, Technical Working Group sa Kongreso, at sino-sino itong mga membro ng Technical Working Group. At mag-execute sila ng kanilang affidavit kung talagang bang meron silang ginawang insertion dito o ano pa man para ma-fill in the blanks yung enrolled bill bago ipinadala sa Malacanang. Yun lamang po yung gusto kong maliwanagan dito. Dahil ang statement ng galing yan sa balita na napakinggan ko at nabasa ko na statement allegedly ni Congresswoman Kimbo na yung technical working group ay pinunuan itong mga blanco na nandito sa mga dokumentong lumabas na mga BICAM report. Na may pirma naman yung mga members ng BICAM committee sa House at saka sa Senate. Sa tinagal-tagal ko rin staff, Speaker Bebot, dyan sa Kongreso magmula 87 hanggang sa Senado. Ito lamang yung kauna-unahang pagkakataon. For many years na naging staff ako dyan sa Kongreso at pati dyan sa Senado na nagkaroon ng Bicameral Conference Committee na blanco na pirmado ng mga membro ng BICAM. At kung ito rin ay sinabit nila doon sa plenary session para i-approvean nila, asan nga yung enrolled bill? Sabi nga ni Speaker Pivot, wala pa hanggang ngayon. Sa akin, yun ang aking pinagdududa na bakit nagkaroon ng ganon ng mga insertions. Yun lamang po. Attorney Bertie, bago natin umpisa ng Q&A. Okay na? Boss, sino na magtatanong? Carlo Mateo ng DCWB. Speaker, former Speaker, ano po yung particular na kaso na isasampa? At sino-sino pa ho ang sasampahan ng kaso bukod kay Speaker Martin Romualdez at kailan po ito isasampa? Sa aking pagkaalam, pwede akong i-correct ng aming mga abogado rito kung meron ako makaligtaan na pangalan. Number one, siyempre si Martin Romualdez. Pangalawa, itong si Saldico. Pangatlo, itong si Majority Leader Manix Dalipe ng Zamboanga. Bakit sila? Dahil po una, wala pong nangyayari sa House of Representatives na hindi po alam ng Speaker of the House of Representatives. Lahat po yan may basbas ng Speaker. Wala pong gagalaw dyan kapag hindi po sinabi ng Speaker. Kaya nga po dito, sigurado ako, itong si Martin Romualdez ay talagang siya ang may pakanan nito lahat. Siya ho ang author nito. Ngayon, siyempre, ako gusto ko rin magpasalamat kay Congresswoman Stella Kimbo. Dahil kung meron mang tunay na bayani dito, si Congresswoman Stella Kimbo. Dahil siya mismo ang umamin na maraming blanco ang BICAM report. Ngayon, bakit nagkaroon ng 241 billion na additional budget doon sa sa GAA na pinirmahan ng Pangulo? Ngayon, yung mga media, pwede rin nyo rin mag-request. Request nyo sa Kongreso kung mabigyan kayo ng kopya ng enrolled bill. Bakit mahalaga ang enrolled bill? Kasi
dito natin makikita kung ang enrolled bill ba ay faithful reproduction kung ano yung inaprubahan ng Kongreso sa plenary. Dahil kung ito ay magkaiba, abay malaking problema yan. Hindi nila nilalabas yung enrolled bill. Ako may suspetsa. Anong problema? Ba't ayaw mong ilabas? Problema dyan, kung walang enrolled bill, yung liability magsishift, mapupunta sa Office of the President. Pinirmahan niya, walang enrolled bill. Sino naglagay ng bangko? Hindi sila. Kaya malaking problema. Siguro mabuti ilabas na nila yung enrolled bill para naman makompare natin. Tama ba yan o pareho ba yan nung inaprubahan ng BICAM, inaprubahan ng plenary? Okay. Maidagdag ko lang sa laki ng problema nila, palagay ko that is the reason why sinulong nila kahit kapos na yung oras ng impeachment para matabunan ito, para yun ang pag-usapan, para yung oposisyon ang nasa defensive instead of us being on the offensive. Pero hindi po natin bibitawan ito kasi napakalaki talaga, 241 billion. Kaming mga ordinaryong tao, we cannot even begin to wrap our heads around that figure. 241. Kaya kami ni Mr. Magpantay sa Citizens Crime Watch, we joined hands with Speaker, with Attorney Raul Lambino, with Attorney Jimmy Bondoc para isulong po ito at sa Monday po ay ipafile po namin sa City Prosecutor's Office ng Quezon City itong criminal case na ito because this is falsification of legislative documents which is a crime. Krimen po ito. It is a crime not only under the revised penal code but in view of the amount involved, it is a crime against the Filipino people. Hello, good morning po. Noel po ng PTV News. Attorney Topacio, clarify ko lang kailan niya ipapasa yung pag-file, anong date? Sa Lunes po, itong darating na Lunes, February 10. Kung hindi ako nagkakamali, ako ay tama. Kong Alvarez, you have mentioned earlier that it was, yung mga blank was filled out by the TWG of Kong House of Representatives and the Senate. So do you have the names as well, sir? I-include mo rin ba sila sa pag-file? Mapapasama yan sila siguro sa Jando. For soundbite lang po, sir, pa-explain further yung Jando. Ito po yung mga hindi natin pinapangalanan ngayon, no? Sa complaint. Pero later on, lalabas din yung mga pangalan nila. One more question na lang po for Attorney Bondoc and Congressman Bebot. Na-mention po kanina ni Attorney Topacio na kaya may nadali yung impeachment para matabunan ang issues. Sa inyo pong dalawa, itong kasi pareho po kayong nasa side ng mga Duterte. Hindi po kaya ito magiging isang political war? Una po sa lahat, gusto ko rin linawin talaga na ito po ay hiwalay sa aking pagiging kandidato, no, itong filing. I am acting in my capacity as National Officer of the PDP Laban dahil ako po ay chairperson ng arbitration committee ng PDP Laban. So I'm really on the legal team of PDP, no? So needless to say, siguro lagi namang may political aspect ang mga ganito, but we are really fighting against the corruption here that is nasa institusyon, no? Wala po itong kinalaman sa politika. Very little to do with politics. Napakalinaw po, as a lawyer, I am speaking as a lawyer, na lahat po ng elemento ng falsification of legislative documents ay naririto. Dahil yung GAA po, ang problema natin dito is napaka-technical. Kaya hindi po nakikita ng taong bayan yung paglilimas ng kaban natin. Ang trabaho namin dito in filing the case ay para bigyan ng ilaw, no, ng liwanag
kung ano ba yung specific mechanism ng korupsyon at kung paano nililimas. Kasi lahat tayo ginagamit yan na yung terms na nililimas ang kaban ng bayan. Paano? Ito po sinasabi namin kung paano ginagawa. And now, sabi nila, matagal nang nangyayari yan. Ang gusto naming masabi sa inyo, it is in unprecedented amounts ang ninanakaw po sa taong bayan. Kailangan po maging malinaw yan. Gusto ko lang linawin din na itong pag-file namin ng criminal cases, hindi po kasama sa politika ito. Malinaw na mayroong krimen na nangyari. Malinaw na Martin Romualdez, Saldico, at Mr. Dalipe committed a crime against the Republic of the Philippines. Hiwalay po natin yung politika dito. Mag-focus po tayo doon sa krimen na nangyari. May follow-up question si Carlo Mateo, DCWP. Sir, kahit sino, si Sir Jeco magbantay po siguro. Meron ba tayong draft na dyan ng complaint para maipakita natin sa mga mamamahayan? Kaya yung kung ilang pahina rin po yan? Yung pong draft, pinapine-tune pa po So, by Monday na lang po. But gusto ko lang po linawin bakit kasali po dito yung Citizens Crime Watch. Wala po kaming pakialam sa politika. Kung sa tingin po ninyo sumasali tayo sa politika, hindi po. Pagkat tinignan ko po yung draft ng complaint, kinakailangan po talagang bumoses tayo pagkat ang pinaglalaban po natin dito ay yung karapatan po ng mamamayang Pilipino. Ang isa po sa advokasya, kahit noon pa po ang advokasya ng Citizens Crime Watch ay labanan po ang korupsyon. Siguro naman, lahat tayo kumbinsido na yung mga nadidinig, nakikita natin, nababasa natin, talagang talamak po ang korupsyon sa ngayon. At hindi po tayo kinakailangan manahimik, kinakailangan po, hindi lang tayo bumoses at sumali po tayo sa mga hakbang na mahabol po natin kung sino man ang mga sangkot dito po sa ganitong anomalya. Tinitingnan ko po yung niratify na BICAM report. Napakalaki po ng pondo na napunta sa NIA. Kami po sa Bicol Region, tinignan namin yung mga projects ng irrigation ng NIA. Sa laki po ng pondo ibinigay po ng ating gobyerno, napakarami po mga palpak na mga proyekto, lalo na po yung mga irrigation. At marami pang pondo nilalagay nila pagkat tayo hindi natin nasisilip yung anomalya dito pagkat nasa kabukiran po yung project nila. Pero karamihan ng kanilang mga proyekto ay palpak at hindi po gumagana ang karamihan sa mga proyekto nila. Kaya kami po sa Citizens Crime Watch, lahat pong mga hakbang na naglalayong malabanan po korupsyon, kami po ay palaging naandyan. Idagdag ko lang, baka sabihin nyo, Citizens Crime Watch was organized para lang labanan ang Marcos government. 1992 pa po ay buhay na ang Citizens Crime Watch. 1992, ang founder namin ay yung yumaong si Jose Malvar Villegas, Attorney Jose Malvar Villegas. We are SEC registered. We have been accredited as a COMELEC watchdog in so many elections. At just to prove to you how non-partisan we are, while we were the ones who sued Garin, Congresswoman Garin, for the Dingbaxia scandal, at 3.5 billion lang ngayon, lang because kung kukumpara nito, that's peanuts. Ngayon na ngayon ay nasa Sandigan Bayan. Dinimanda rin po namin si Commissioner Guanzon for graft na ngayon ay nasa RTC Bulacan na. Lahat po yan ay may probable cause. Even during the time of Duterte, dinimanda po namin si Secretary Ramon Lopez
for allegedly allowing large-scale tax evasion by Hyundai Motor Corporation. So kahit sino po, kahit under any administration, kung may nakikita kaming anomalya, dinidemanda po ng Citizens Crime Watch. Wala po kami tinitingnan kung sino, tao ni Duterte, tao ni Noynoy, tao ni Marcos. Kung may nakikita kaming mali, ay dinidemanda po namin. And modesty aside, maganda naman po ang aming batting average sa Office of the Ombudsman at sa Piskalya. Thank you po. Okay. Question po for Mr. Magpantay. Okay. I'm just Ignacio po from Abante Radio po. Sir, tanong ko lang po, gaano po ka-importante na ang Citizens Crime Watch po ang magsampa ng kaso at bakit hindi na lang po individual? Ang pagsasamba po kasi ng kaso hindi po madali. Kinakailangan po natin kumuha po ng kakampi dito. Pero nabanggit naman po ni Speaker Alvarez kanina na ito po ay walang relasyon sa pagiging kandidato nila. At kami naman, kung sino makakatulong sa pagsasampa ng kaso, nilalapitan po namin. Pagkat sa dami na po ang napakahirap po kasi yung maghanap ka ng dokumento. Just imagine yung kukuha ka ng dokumento sa isang ahensya, malamang siya hindi ka bibigyan nila. So pag ganitong mga sitwasyon po, siguro mas maganda kung hindi lang sila, kundi tayo lahat. Tayong mga mamamayan, tayo po ang bumoses, tayo ang gumawa ng paraan kung paano po natin masasampahan ng kaso. Ito yung mga tao na nasa gobyerno, nasasangkot po sa ganitong mga problema, sa ganitong mga anomalya. May katanungan from DWAC. Sa mga kagalang-galang nating nasa harapan sa pamumuno ni Congressman Alvarez, dating Speaker, sa inyo pong lahat, ako po si Rene Alonso ng Usapang Pang Kapayapaan, Usapang Pangkaunlaran ng DWIC. Yes, sir. At meron lamang po akong gustong linawin at mabigyan nyo ng kaliwanagan para po sa kaalaman ng lahat. Ano po ba ang pagkakaiba nito sa sinusulong na complaint nila Congressman Ungap? Para po magkaintindihan tayong lahat. Salamat po, sir. Yung complaint po na sinusulong nila Congressman Ungap, petition po yun sa Supreme Court to declare the 2025 General Appropriations Act unconstitutional. Ito po yung sinusulong namin dito ay yung criminal case laban po kay Martin Romualdez, Manix Dalipe, Saldico. Yun po. Any question? Follow-up? Hello. Bante, from Abante. Any questions? Boss? Maaari ko bang linawin ng konti para talagang nakikita ng taong bayan yung difference? Yung sinasabi po ni Speaker Alvarez, dalawa po yan, yung constitutionality, yung kila kung Ungap. Sina-challenge nila yung mismong GAA na may mga na-violate sa Constitution. Hindi siya naaayon sa sinasabi ng Constitution, halimbawa sa edukasyon na dapat highest budgetary priority, etc. Ito pong ipafile natin ay doon sa mga gumawa. Criminal punto na action dahil nag-falsify sila ng dokumento, pinalsify nila yung BICAM report. Kaya po hiwalay siya na issue. Kailangan malinaw po yun sa taong bayan. One more question from me. Para kay Kong Alvarez, kung mayroon po bang mga congressman din na nag-express to support this filing of case? To be honest about it, sa ngayon, wala pa. Kasi dahil malaki rin yung mawawala. Wala ng AKAP,
No? So walang gustong sumama talaga. Parang Lone Ranger to. Tony Perty, may ano ka ba? Sabihin ka? Dadagdagan ko lang, maaring mag-isa siya, pero as history has taught us time and again, one man can make a difference. May bapo tayong mga katanungan, mga kaibigan, kapatid. Ano ba? Ha? Oh. Sa palagay niyo po mga sir, paano po kayo matutulungan ng sambayan ng Pilipino sa labang ito dahil ito ay para sa lahat, hindi para sa kukunting grupo lamang? Well, unang-una, i-clarify ko rin lang, dahil si Ferdy at ako, pareho kaming abogado ng Citizens Crime Watch noon pa nung nandiyan pa si Dante, buhay pa si Dante Jimenez. Ito sana si Ferdy yung kandidatong senador ng PDP. At sa totoo lang, dahil sa Davao, andun doon si Speaker Alvarez na siyang pinuno ng reforma. Dinominate ko siya na kandidatong senador for PDP. Pinasumpa ko sa PDP. Pero nabaliktad, sabi niya sa akin, partner, hindi ko maiwanan yung legal profession ko at saka Citizens Crime Watch. Ikaw na lang yung isusubo ko dyan. So nasubo ako dito sa Senado. Tapos tinawagan ako kagabi, tulungan mo naman kami ritong maipaliwanag itong isasampang kaso ng Citizens Crime Watch against yung mga leaders of Congress sa falsification na ginawa nila. So ito, nandito ako ngayon. Maliwanag kasi yung sinabi nga ni Speaker Alvarez kanina na parang heroine si Congresswoman Estela Quimpo kasi umamin siya na talagang ang nag-insert ay mga technical staff ng House or even the Senate. So that is practically already an admission. It's not a confession, but it is an admission under the rules on evidence against interest. Kasi, yes, because it's a question of fact. It's a fact already. No, it's not just a question of law. Pag confession kasi, question of law na yun, wala nang lilitisin. But she has admitted that indeed, may mga blanco dito sa sinasabing BICAM report. So yun ay maliwanag na malaking basihan ito para umusad itong kaso na sinabi nga ni Attorney Bondok, falsification of legislative documents. At iyan ay nandoon sa ating revised penal code yan. There may be other cases later on that would still come up. Depende na po yan sa makakalap ng mga ebidensya kasi katulad sinabi ni Speaker Bebot, ay wala pang binibigyan na kopya ng enrolled bill na GAA. At sa akin naman palagay ay importante rin na maimbestiga itong mga technical staff ng Kongreso at saka Senado kung totoo nga ba yung sinasabi ni Congresswoman Quimpo na sila yung ministerial function na raw nila na isingit kung ano man yung mga dapat na i-fill in the blanks. Upon the instruction by whom? Yan ang ating tatanungin. Sino nagbigay ng instruction? Siyempre, alam na rin natin kung sino nagbigay. Nasabi na ni Speaker Bebot. And these are the personalities that will be included in the complaint that will be filed together with the non-identifiable personalities na pinapangalanan ngayon na John Doe and Jane Doe. So marami pang mga pangalan dito na masasama later on. Thank you. O may katanungan from Manila Bulletin. Teka, liwanag. Gusto ko lang humingi ng clarification kay kay Atty. Lambdino. Ano yung sinasabi niya si Stella Kimber parang heroin? Ibig sabihin nakaka-addict siya. Anuin mo yun? Kalaruhin mo yun? Ba yung mabigat yun? Hero na lang, hero. Heroin female hero. Kala ko nakaka-addict si Stella eh. Ako naman mahirap na. Kalaruhin mo yan ba? Saan pa yun ngayon? Gusto na pa yun ngayon? Kaya po katanungan from Manila Bulletin kay Joseph Pedrajas. Saan po papile yung kaso and sino yung complainants and respondents? Sino po pwede sino? Sino yung complainants and respondents? Ang kasama po ng Citizens Crime Watch dito si Atty. Jimmy Bondok at si Speaker Alvarez. Citizens Crime Watch po yung pinaka-complainant. Okay. Sa Quezon City, no? Quezon City.
Sa Quezon City Prosecutor's Office po. Bukas po yan, Monday po, Monday 10:30 ng umaga. Sir, sa ipagpamanin niyo po at para po hindi nasagot yung katanungan ko kung paano makakatulong ang mga mamamayan natin sa ating ipinaglalaban at paano kami makakatulong kung sakali. Kami ba ay maghihintay na lamang ng resulta ng legal matter na ito or ano po ang inyong masasabi? Alam niyo po, napakalaking tulong ng sambayanan dito. Unang-una, yung Citizens Crime Watch po, walang pondo yan. Kami po ay kumikilos sa sarili naming kaparaanan. Ngayon, yung moral support lang po ninyo, yung napakalaking bagay na po yun. Pagkat kayo po nagpapalakas ng kalooban namin para gawin po ito. Pagkat ang laban po sa korupsyon, laban po natin lahat ito. Ang pinaglalaban po namin dito, ang sambayanang Pilipino, na tayo po ay nadadaya. Yung buwis mula sa ating na binabayad natin sa ating gobyerno, ginagastos po dito sa mga proyektong ito. Pero pag may mga insertions sa mga ganyan, mga patago ng mga proyekto, ay nadadaya po tayo. At kayo po, lalo na po itong mga kasamahan natin sa media, malaking bagay po yung binibigay ninyong suporta sa atin at kami naman ay nagpapasalamat po sa inyo. At yung mga mamamayan natin na nakikinig at nanonood, abay, pagdasal niyo lang po kami, nabigyan pa kami ng lakas ng loob para po pagpatuloy ito namin ginagawa. In other words, just make noise kung mga mamamayan kasi lahat naman may access sa social media. Indicate your disapproval, your disapprobation, your displeasure sa ginawang ito ng majority sa ating House of Representatives na nilagyan yung mga zero. At kung makikita nyo, no? Ito, sample pa lang ito, ha? Oh, puro soft projects, yung mahirap ma-account. Alam ko ng mga congressmen yan. Katulad dito sa DA, oh. Oh. Hybrid seeds, inorganic fertilizer. Di ba yung fertilizer funds scam? Galit na galit sila, ba't nandito na naman? Soil ameliorant, nilang ipad itong mga ganitong projects eh. At tawag ito soft projects as opposed to hard projects na nakikita ninyo. So ewan ko kung bakit si Speaker mahilig sa soft na projects. Dagdagan ko lang, Karen, ang request namin sa taong bayan, huwag niyo po sana ibenta ang inyong katwiran. Yun po talaga. Sana maging madiin yan sa inyong mga coverage. Huwag niyo po ibenta ang inyong katwiran. Pero po, sa yung falsification, crime ang ginawa nila. Krimen. Ngayon, yung mga taong nakaka-benepisyo dito, lumalambot ko minsan ng opinion dahil the crime benefits them. Huwag po kayo maging accomplice sa crime nitong ating sasampahan ng kaso. Yun lang po. Last two questions. Meron pa ba tayong mga katanungan, kapatid? Carlo, meron pa ba, Carlo? Meron pa ba tayo dyan? Boss, final words. Wala nang gusto magtanong. Attorney Raul Bino na. Isa-isa. Final words. Message. Gusto ko susugan yung sinabi ni Atty. Bundok kanina na walang politika dito. Kami mga abogado rito, lalong-lalo na sa aming dalawa ni Atty. Bundok dahil tumatakbo nga po kaming senador under PDP laban. Si Speaker Alvarez naman ay hindi po siya kasama sa PDP laban. So, although magkakalyado kami pagdating dito sa usapan para mabago po ang ating sistema at yung umiiral na practice po, lalong-lalo na po dyan sa Kongreso at sa Senado. At dagdagan ko rin yung sinabi ni Atty. Topacio kanina na itong mga insertions nito na lumalabas ito yung mga masahol pa ito kaysa sa yung identified nung araw na pork barrel talaga ng 70 million kasi identified na yung 70 million na amount at yun ay yung mga congressmen at mga senador saka lang sila gagawa ng listahan ng kanilang mga proyekto pagkatapos ma-allocate yung 70 million sa kanila. Sa ngayon, hindi, matindi. Nakakapagtaka eh. Sabi ko nga di ba merong mga nilang veto ang Pangulong Marcos? Bakit hindi niya bineto itong mga bagay na ganito? Na ito yung kine-question natin. Kung nag-veto sana siya,
dapat ito yung kanyang mga bineto para malinis po yung budget. Hindi po Naalala ko nung araw, Speaker Bepot, si Pangulong Duterte, marami rin siyang mga bineto noon ng mga provision ng budget ng General Appropriation Act. At natuwa po yung taong bayan dahil nagkaroon din ng mga kunting mga hindi magandang insertions, pero hindi mga blankong insertions yun Pero dahil hindi na naayon doon sa inapruban na National Expenditure Program, ay binito ni Pangulong Duterte. Pero dito, yun lang ang pinagtataka namin. Bakit hindi binito ito ng Pangulo, itong mga questionable mga insertion, pati na rin yung pagbawas ng mga budget ng galing sa DepEd at napunta doon sa kung saan-saang agencies, lumaki po yung tinatawag na pork barrel ng mga congressmen at mga senador. At sa admission na rin po ng mga senador at mga congressmen, lalong-lalo na yung akap na 25 billion ba, 25 billion o 26 billion. Kasi 5 billion yung mapupunta sa mga senador, 21 billion yata mapupunta sa mga congressmen, at inaamin nila sa mismong mga pananalita po nila na sa kanila yon. At hindi na nila may tatanggi. Ito yung mga bagay kung bakit question sa Korte Suprema yung constitutionality nitong General Appropriation Act. At tapos na itong move ng Citizens Crime Watch na magsampa ng criminal case. So, yun lamang po ang gusto namin ipaliwanag sa inyo. Teka, may other matters, sandali. May tanong from ABS-CBN. Para kay Atty. Topacio, may we know any update on ex-Congressman Teves extradition to Philippines? Out of topic yata. Pero in general, nasa dili pa po siya. We are awaiting the outcome of our appeal from the order or decision of the Tribunal de Recursos allowing extradition kasi appealable pa po yan doon sa plenary ng Court of Appeals o Tribunal de Recursos ng Republic of Timor-Leste. Anyway, as my parting words, katulad nga ng sinabi ni Speaker, this is a long and lonely fight. Pero alam nyo, aral po ako kay, I don't know if you remember this guy, he was a great man. Si Doy Laurel, he used to be the Vice President of the Republic. At nilalabanan niyo noon si Cory Aquino on matters of principle. At ang favorite book niya is The Man from La Mancha. Alam niyo naman si Don Quixote, Jousting at Windmills. At lagi niyang tinuturo yung passage doon na kinagagalitan si Don Quixote. Oo. A favorite song pa pala ni Raul Lambino yung Impossible Dream. Pakantahin mo na nga natin to ng Impossible Dream. Gawin anthem nitong ating grupo. to dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe. To run where the brave dare not go. Diba? To right the unrightable wrong. Anyway, may passage doon, kinagagalitan si Don Quixote ng mga kaibigan niya. Sabi niya, why do you keep jousting at windmills? You know, if you joust at windmills, di ba umiikot yung windmill? It can throw you down into the mud. Sabi ni Don Quixote, yes, but sometimes it will lift you up to the stars. So yun ang aming paniniwala rito. Baka naman hindi sa mud, pag ikot niya, ipatalasing kaming pataas. Salamat po. Parting words, Speaker. Sorry, Congressman. Siguro po si Speaker, no? Ano tayo? Ang aking pong parting words ay simple. Dumikit po tayo sa katwiran. Nananawagan po kami na lahat po ng makakarinig nito mula ngayon, lahat po kayo ay makakarinig ng pagbabaluktot ng issue, mga kung ano-anong distraction, no? Pero ang simple pong nangyari dito ay hindi po nasunod ang ating constitutional process kung paano magpasa ng budget. Bukod doon, hindi na nasunod ang konstitusyon, mayroon pang nagkaroon ng falsification. May lumabag na mambabatas sa batas. Doon lang po tayo dumikit sa katwiran na yun. Kaya huwag po natin lagyan ng kulay ng politika, hindi political ito. Pinaglalaban po natin ang ating karapatan na magkaroon ng matiwasay na buhay, maunlad na buhay, at yung pera natin ay dapat napupunta sa atin.
let the criminals answer sa kanilang ginawang krimen sa laban sa ating bayan. Dumikit po tayo sa katwiran. Mr. Magantay. Una-una po nais kong pasalamatan ang lahat po mga narito, mga members ng media, at pasalamatan ko rin ating mga kasamahan po dito, mga abogado, na patuloy pong sumusuporta sa ating advokasya. At sana po ay ang mamamayang Pilipino ay maintindihan po kami. Ang aking pong organisasyon ng Citizens Crime Watch, ayaw po namin makisali sa politika. Ayaw po namin mamulitika dito, kundi ang aming pong pinaglalaban dito ay ang karapatan po nating lahat. Pagkat ang nakataya po dito ay ang ating pong bansa, ang ating pong mga mamamayan talagang ang paghihirap po natin talagang napakalaki ng ating nararamdaman sa sitwasyon ngayon, lalo na po sa ekonomiya po natin, na ang dami ng mga mamamayan natin na nangangailangan talaga ng tulong. Itong issue na ito sa AKAP, yung marireceive nating 5,000, sa tingin ko hindi man yung makakatulong ng malaki sa pagpapaganda ng buhay ng bawat Pilipino, kundi nakakatulong lang yan, sa totoo lang, sa mga politiko na makapal ang bulsa at makapal ang mukha. So hindi po natin pwedeng payagan na ganito na lamang po ang mangyayari sa ating bansa, pagkat kawawa po ang mga mamamayan nating Pilipino na karamihan sa kanila ay nagugutom, walang hanap buhay. Yung AKAP, ayuda para sa mga kapos ang kita program. Paano naman yung walang kita? Dapat di ba sila yung priority dito? Yung mga walang kita. Hindi yung kapos. Lahat naman tayo kapos ang kita. Pero tayo ba'y nabibigyan? Inamin po nila sa Senate hearing na walang panuntunan na sinunod. Wala rin silang listahan. Kami po sa Citizens Crime Watch, humihingi po kami na i-publish lahat ng nabigyan ng benepisyo dito po sa AKAP na ito. Pagkat tayo mismong taong bayan ang mag-audit. Kung ikaw ay talagang nakatanggap, tatanungin ka namin. Pero ang problema, hindi po nila kayang i-publish yan. Pero hinihingi po namin sa ating gobyerno, lalo na po sa DSWD. Alam niyo, nakakaawa yung mga taga-DSWD. Kapag nagsisisihan na sila po ang nasisisi. Pero wala naman sila magawa pagkat makagapos ang kanilang kamay. Pag may bigay si Congressman, si Senador ng listahan itong priority mo, wala sila magagawa. Si Mayor ganun din, pagkat sila ay devolved sa local government units. Pag nagbigay ng listahan yan, wala sila magagawa kundi sundin. So, sila lagi ang nasisisi. And even sa DPWH, kapag nagkakaroon na ng remalasyon, nagkakaroon na ng aberya,